marks our third day, guys. So we're going out of the hotel for an excursion. So first, kailangan muna natin mag-breakfast. So pupunta kami sa El Kari and La Tortuga for a buffet breakfast. Since ito yung pinakamalapit sa accommodation namin, dito kami madalas mag-breakfast. May shuttle service ang resort, but we chose to walk to maximize our time kasi kailangan namin kumain ng mabilisan para makahabol dun sa excursion namin for today. So guys, mag-excursion tayo for today's video and Lafang afterwards. And since plano namin tikman lahat ng restaurant na nandito sa loob ng resort, nag-book na din kami ng reservation for our dinner after the excursion. So every morning, ito na yung routine namin, guys. So mag-prepare kami, babangon, pupunta sa buffet restaurant, tapos maghahanap ng table kung saan kakasya kaming lahat. So madalas, guys, dito kami sa area na ito nagpapwesto. So lapag-lapag lang kami ng mga gamit, ganun, para wala nang ibang umagaw. Char. After securing our seats, kukuha muna kami, guys, ng pagkain. Yung excursion na pupuntahan namin today doesn't include snacks. So, we're going to stuff ourselves bago kami gumora. Tip, guys, always magdala ng Ziploc bag. Okay? Kasi may mga excursions na hindi kasamang snack. So, yun nga, inumpisahan na ni Maymay. Wait, why not you serve? Mamaya mag-press pa tayo. Ako na ako. Ako din. Ito yung akin yan? Anak, ini pa really is. Is that how you use it? It's not there. Masarap. Tapos mo nakain yan. Tamis. Normal na. After eating, meron pa kaming 2 minutes na natitira para makahabol sa call time. So, 2 minutes! Takbo muna kami, guys. At ito na nga ang ating bonggang sundo for today. At dahil nga umuulan, kaya makulimlim.
assistant para mag-log ng names at saka name ng hotel kung saan nanggaling. Tapos guys, ito yung area kung saan kami brief ng konti. Ayan, para lang may idea kung ano yung i-expect natin sa daan, kung ano yung mga kailangan natin accessories like goggles, ayan, panyo. You know manta in Spanish? Manta is like manta. Say manta. She's sweet. She's We got manta. So, itong receiving area nila guys, pwede kayong bumili dyan ng mga souvenirs. Kasi may mga souvenir items na naka-display. Tapos may mga food, may mga panyo, goggles for you to buy kung wala talaga kayong dala. So, ayan, nag-start na ang briefing. So, ang briefing natin is may Spanish version tsaka English version. So, after ng briefing, diretso na tayo sa area kung saan nandun yung mga rides. So, lakad lang tayo ng konti. So, yan. We need to line up kasi may mga assigned cards silang ilibigay sa inyo. Depende kung ilang individual yung sasakay. Hey, toma dados familiares. Aquí, menos 6, 47. You wanna go all around the back and then go with hand. Dados familiares. Hey, hey. Over there, go to the back. Ocean blue. Oh, you got it already? Okay, please go over there. Charmaine, ocean blue. Okay. Alam ko pag may madalaman, pwede kang mag-hire ng driver. Senyor! Senyor! Ano dito? Ito daw? Yung side niya. Kailangan yun, okay? And now guys, the adventure begins. So, ang first stop natin is Atabi Park. Tapos yung second stop natin mamaya is Macau Beach. So, after ng first ride guys, maiintindihan nyo na yung briefing kung bakit mandatory yung goggles at saka yung bandana. Kasi naman guys, padumihan pala tong experience na to. Hindi naman ako na-inform. I feel so wet and dirty. Char. So, pambawi, dito sa Atabi Park, merong free tasting ng hot chocolate, ng coffee, at saka ng mamawana. Ayan. And of course, hindi mawawala ang short introduction tungkol sa lugar, sa culture, sa mga products, at kung anong mga souvenirs ang pwede nyong bilhin. Ayan. So, upo lang kami saglit, and then mag-i-start na ang ating free tasting. So, ang mamawana guys, para sa mga hindi nakakaalam, nag-originate siya sa Dominican Republic. Tapos, alcoholic na siya, drink. Tapos, para siyang mixture ng rum, red wine, tsaka honey. Tapos, pag tinignan mo yung bottle, may mga 3 barks tsaka herb na nakalagay. Tapos, yung amoy niya, amoy vitamins ng bata. Ayan. Pero masarap. So, ito naman sa side
makikita ninyo yung fresh roasted beans ng coffee tsaka ng cacao. So, tong area na to, more on food and pantry staples. So, here you can find vanilla, cocoa powder, coffee, and a lot more. Tapos, dito din naka-display yung mamawana nila. And as per my cousin, mas masarap daw yung mamawana nila dito compared sa mga natikman namin sa labas. Sa tapat nito guys, dyan nakalagay yung cave pool nila na pupuntahan natin mamaya para mag-swimming. A very muddy driver. Hindi, sarap. Baka kaya kumuha yata si... Mas better siya kaysa yung... Ito yung area nila ng souvenir shop. May mga paintings, ayan, ref magnets, bracelet, necklace, available for you to purchase using card or cash. Ako may kailangan. Yeah. Ay, anak, someone's looking at them. Oh, that's okay. I'm sorry. It's okay. She's just playing around with it. But that's right. You don't know whether you get the dust right there. So guys, sa loob mismo ng Atabi Park, merong man-made cave pool. Ayan, so before immersing ourselves, nag-photoshoot muna kami saglit bago kami pumunta sa cave pool para mag-swimming. At ito na nga ang ating most awaited part, and it's swimming time. So they're going to require you to wear a life vest before dipping. So kailangan mo muna siyang isuot bago ka nila papasukin sa cave. Madulas? Malaki? Oh my God, ang lamig! Oh, sus, may, malalim? Hindi, 1.5 meters. Ang lamig, parang di ko kaya! Pabalik na ako! Ang ginawa naman! Takil na yun. Pagod na ako. Okay, come na ako break. Hindi na ako pala.
Ate, mas nasa harapan tayo. Kim, mauna nasa likod. May walang naiwan. At dahil kami na nga lang daw yung inaantay, so kailangan na natin magmadali guys. So ito na, bibilisan na natin. Kita nyo naman, di ba? Hindi ko na kailangan sabihin pa, guys. Kita nyo naman, di ba? Kami na lang talaga ang inaantay. Kaya pala sinundo na kami ng tour guide. And now we're off to the next spot, which is Playa Macau. So, para kaming naglalaro sa putik. Ayan nga, putikan na naman kami pagkatapos naming magbanlaw. So, ang ending, magbabanlaw ulit kami sa Playa Macau. So, for this kind of adventure, I advise goggles instead of sunglasses. Tapos, bandana, it's a must kasi sobrang muddy. As in, tatalsik lahat ng iyo. And most especially, you need to wear something dark. Kasi, kita nyo naman guys, hindi ko na kailangan sabihin pa. Lahat ng gamit namin na light, pwede nang itapon. Na nga yun guys. So we're here at Playa Macau. Ayan, magbabanlaw lang kami saglit kasi kailangan ulit mag-drive. So for sure mapuputikan lang ulit kami. So ayan, i-enjoy lang muna namin ang beach. Bago pa ulit kami makabalik dun sa site na pinanggalingan namin, kailangan ulit namin maglakad sa butikan. All mud. Pagdating sa site, meron tayong area kung saan pwede tayong magbanlaw bago nila tayo ihatid sa hotel. At nasa hotel na nga tayo guys. Hindi ko na nakuhaan ang daan pa uwi dahil duming-dumi na ako sa sarili ko. Hindi na confirm? Since 10 p.m. pa yung reservation namin sa Japanese restaurant, itatry namin maghanap ng option kung saan kami pwedeng kumain today. As an option, i-check namin ang waiting list ng American restaurant na Route 66. Sa ice cream parlor. Kasi basta nag-ikot-ikot sa souvenir shop.
Bago pa nga mag-start ang cooking show, nag-serve muna sila ng sushi as an appetizer. Bago nga iserve ang aming food, dumating ang aming favorite waiter na si Ayuri. Okay, I thought you were the. This is Japanese restaurant. Type ka ata dito po ta. After nga namin kumain, Siya pa din, bro. diretso sa lobby para makipag